Kasabay ng pagdiriwang ng National Women's Month, kilalanin natin ang kauna-unahang babaeng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, Captain Noemi Cayabyab. Captain Cayabyab, magandang tanghali po at Happy Women's Month po sa inyo. Yes, magandang tanghali po, Director Cheryl, Sir Joshua, at maraming salamat po sa oportunidad. Captain Noemi, pwede niyo po bang i-share sa amin yung background? Paano po ba kayo napasok at nahikayat na sumali sa Philippine Coast Guard? Siguro if I could start, no, ang Philippine Coast Guard kasi, Director Cheryl, is a very inclusive organization. Pagdating po sa mga polisiya, programa, and even yung mga opportunities po. Ang posisyon naman po sa Philippine Coast Guard ay nakabase po yan sa kakayahan at kapasidad po ng isang individual. So ang aking pong pagkakatalaga bilang spokesperson ng Philippine Coast Guard ay last year po yan. So I take it as a personal accomplishment. At the same time, makikita po natin dito na bukas po ang oportunidad at espasyo sa kababaihan sa Philippine Coast Guard. And if I could also mention, Sir Joshua, I started my career as an enlisted woman way back in 2002. So we were then the first female homegrown recruit of the Philippine Coast Guard. At nakita ko po talaga doon yung challenge pagdating sa isang male-dominating organization. So I aspired to become an officer. And ang nangyari lang po doon is I qualify myself to become an officer. I persevered and I was given an opportunity later on na mag-lead po ng mga iba't ibang opisina at ng iba't ibang tauhan po. And I take this opportunity as this platform to thank our Commandant, Admiral Ronnie Hilgaban, sa tiwala po na ibinigay sa akin, na ibigay po ang pinakamahalagang role sa Philippine Coast Guard, ang maging boses po ng aming ahensya. Yan. At bilang unang babaeng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, paano niyo po inaasahang maimpluwensyahan ang representasyon ng kababaihan sa public service at sa Philippine Coast Guard? Well, pagdating naman po sa representation ay napakabukas po ang Philippine Coast Guard. Nabanggit ko po kanina, the PCG is very inclusive organization. Lahat po ng aming programa at polisiya ay nakaangkla po para tulungan ang ating mga kababaihan. At meron po tayong iba't ibang programa na nakalaan po para sa iba't ibang gender po sa ating ahensya. Ano naman po ang mga hamon na inyong naranasan o hinarap bilang isang babae sa isang historically male-dominated na institusyon? Well, Director Cheryl, katulad po ng ibang ahensya na meron na uniform service, ang nakikita po nating hamon usually dyan is yung perspective pa rin po na pagdating sa operations role, ito pa rin po ay ginagampanan ng mga kalalakihan, lalo na pagdating sa law enforcement operations. Currently, Sir Joshua and Director Cheryl, if I could mention, we are now 36,000. And from that strength, 17% is the composition of female. Pero ngayon po, dahil sa hamon na yan, nakikita pa rin po natin yung malaking pagbabago. Again, nabanggit ko po yung mga programa at polisiya. Kasama rin po ang pagbibigay po ng recognition sa ating po mga kababaihan. Okay. Now, balikan po natin itong Women's Month. Ano po yung pangunahing layunin ng PCG ngayong pinagdiriwang natin ng kababaihan? Well, ang layunin po, Sir Joshua, ng Philippine Coast Guard is bigyan po ng recognition, accreditation, yung ating mga kababaihan na nag-excel po sa kanilang mga respective fields. Ito rin po ang pagpapakilala sa mga sakripisyo na ibinibigay po nila sa kanilang mga pang-araw-araw na ginagawa. So, ang layunin po ng Philippine Coast Guard dito, of course, is palawakin po yung kamalayan ng ating mga tauhan ng pagkakaroon po ng isang gender equality and empowered organization and pagkakaroon po ng safe, inclusive, and gender-responsive working environment po. So, lahat po ng ating mga programa ay nakaangkla po yan sa advokasya po ng ating pamahalaan, particularly sa gender development and women, peace, and security agenda po. Sa iyong pananaw, bakit mahalaga ang mga programa na nararapat lang din na nakatuon sa empowerment ng kababaihan sa loob ng Coast Guard o ng anumang ahensya o larangan? Well, napaka-importante po, Director Shirley, itong mga programa na ito, una-una sa pagbibigay po ng patas at equal na opportunity sa ating po mga kababaihan. Ang nakikita po natin ngayon, ang kababaihan po sa Philippine Coast Guard in particular, sila na po ang pag-asa at boses. So if you are known with the Angels of the Sea program ng aming commandant po, ito po yung paglalagay ng aming mga enlisted female personnel sa lahat po ng barko ng Philippine Coast Guard, and they are performing as the radio operators po. So naniniwala po kasi ang pamunuan, Sir Joshua, ng Philippine Coast Guard na iba pa rin po yung boses ng ating mga kababaihan, may kalmadong tono, katulad po ng ating mga nanay, ating mga asawa na kung ano man yung mga sitwasyon or pressures or stress on that situation, ay kaya pong pakalmahin ng isang babae.
At pangalawa po dyan, meron din po tayong programa na tinatawag po natin na iCare. Ito po yung Intensive Community Assistance Awareness Response Enforcement Program po ng aming commandant po. Yan po ay nilaunch last year. So it has a two-pronged approach actually. We are capacitating our men, our personnel, and then we're bringing that service to the people. So our end goal for this program po is to empower our personnel, and then we will be empowering later on the community. So yun po ang nagiging programa po ngayon ng Okay. Philippine Coast Guard. Ma'am Noemi, from your personal experience, since kayo nga po ay ang unang spokesperson ng PCG na babae, ano po yung gusto natin tanggalin na maling akala ng ating mga kababayan na mahirap pumasok dyan sa PCG kasi puro lalaki lang dyan? And ano po yung masasabi nyo para matanggal yung stereotype na yun? Well, unang-una, Sir Joshua, nabanggit ko po kanina, when I entered the Philippine Coast Guard, talagang male-dominated po siya. So, ang laki po talaga naging adjustment po namin. So, siguro, ang magiging mensahe ko po dyan, no, ay kung meron pong pangarap ang isang kababaihan, despite of the situation, at alam po niya ang kanyang kakayahan, no, at ang kanyang katatagan na magawa po yung pangarap na yun, wala pong imposible pagdating po sa kababaihan. Paano mo naman po nakikita yung pagbabago sa paglipas ng panahon sa pagtingin ng lipunan sa papel ng mga babae sa Coast Guard? Well, malaki po ang naging pagbabago. So nakita ko po talaga ang kabuuan ng Philippine Coast Guard when we entered way back in 2002. Mas malaki na po ang opportunity, mas malawak po ang programa at polisiya. At ngayon po, wala po talaga tayong pinipili na kasarian pagdating naman po sa public service. As long as you are competent, you are knowledgeable with the job, and you are credible to perform the job, ay wala po tayong pinipili dyan. At nakikita naman po natin sa mga recognition and accomplishment po ng aming mga tauhan sa iba't ibang operational role and even yung administrative role, ay pumapantay naman po ang ating mga kababaihan dyan. Alright. I'm not sure if you have mentioned this earlier, yung iCare, ito ba yung mga programa, aktibidad na proyekto na kabilang dun sa celebration ninyo na Women's Month dito sa PCG, or do you have other programs in line for the celebration? Well, for the National Women's Month, we have a separate programs for that, Okay, Sir that's good. Joshua. Ito po yung tinatawag namin na Kamare, Kapare, at Kapamilya. So, ibig sabihin po na itong Kamare, it's kababaihan ng maritime enforcement. So, nilaunch po yan noong 2024. So, this Kamari program was used as a platform po to empower women to develop their leadership potential, to be the voice, and to contribute for the society. At etong launching po nito ay naging platform din po sa ating mga kasamahan sa Philippine Coast Guard. We are conducting regular series of leadership forum regarding sa Kamare. At dito po natin nakukuha yung mga experiences, concerns ng ating po mga kababayan sa kanilang working environment. At ito rin po yung naging platform na kumukuha na rin po tayo ng solusyon sa mga problema ng mga kababaihan po natin sa Philippine Coast Guard. And nagkaroon din po tayo, and then from this Kamare, na-launch po yun at na-conceptualize po yung tinatawag po nating Kapare. So, ito yung alay po ng ating Kamare program po. So, ito po mga kalalakihan naman po, ito po yung tumutulong sa Philippine Coast Guard na matulungan po tayo na ma-promote itong gender equality. And of course, yung last one is yung kapamilya. Naniniwala po ang Philippine Coast Guard that family is still the very strong foundation of a society. At dahil sa hirap po ng trabaho at sakripisyo ng Philippine Coast Guard, kailangan po natin ang matigas na pundasyon, ang malaking suporta po ng pamilya para ma-perform po namin yung mga araw-araw na trabaho po namin. Okay, pahabol ko lang, Ma'am Noemi, na tanong. No? Para doon sa mga interesado nating mga kababayan, na kababaihan o maging na mga kalalakihan na gustong sumali o sumapi sa PCG, paano po ba yung proseso? Do they have to graduate from a certain course, or paano po yung magiging process ng application? Well, dalawa po yung application natin. Meron po tayong tinatawag na enlisted Okay. applicants. Yun po yung non-officer. Okay. And para po sa officer naman. Pag sa officer po, meron po tayong tinatawag na general and technical officer. So yung general po is yung mga graduates po ng mga 4-year course. They are licensed. And yung technical naman po is yung mga doctors, lawyers, veterinarians. So nasa ganun pong qualification. And yung enlisted naman po is yung, again, nasa mga non-officers. So ang qualification po natin dyan, unang-una, they should be a natural-born citizen, Filipino citizen. And then ang age for the enlisted is up to 26, same as to the officers. Pero pag technical po, ibig sabihin doctor, lawyer, veterinarian, umaabot po tayo hanggang 36 years old. And then they should pass all the requirements and clearances po na kailangan po. Mensahe nyo na lang po, ma'am, sa mga kababaihan na nangangarap na makapaglingkod sa Philippine Coast Guard. Yes, Director Cheryl. So, ako rin po, no, nagsimula rin po akong mangarap
way back 2001. And I was really fortunate na hindi ko rin po give up yung pangarap ko na yon. So ang nakikita ko lang po dito, ang mensahe ko lang din po sa ating mga kababaihan na yung tatag po ng loob, kilalanin niyo po ang inyong sarili, ang inyong kahusayan, sipag, at yung malinaw po na layunin sa pagsasagawa po ng inyong mga pangarap. Wala pong imposible sa mga kababaihan po. Wala pong pagsubok na hindi po magagawa ng mga babae. So these recognitions that we have in the Philippine Coast Guard will soon be the inspiration of the future generation. Alright. Thank you. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.